Usapang estate. Meron kasi ako nakitang post sa Reddit at ang sabi niya, pwede ko bang bilhin yung bahay ng lolo't lola ko? Mahina na yung lola ko and wala na yung lolo ko. Nakikita ko na nagsisimula ng gumalaw yung mga tita and tito ko na ibebenta yung bahay namin. And lupa, which is tinitirhan namin. Nagpapartihan na sila kahit buhay pa yung lola ko. Pwede ko bang bilhin yung bahay na to in case magkagulo na sila dito? And paano ko malalaman ng value ng bahay? So assuming na after mawala ng lolo is naayos lahat ng estate. Ibig sabihin hindi na lang yung lola niya yung nag-iisang may-ari ng bahay nila. Kasi pagdating sa estate, meron tayong tinatawag na legitime. Because pagdating sa succession, legitime is the part of the testator's property which he cannot dispose of because the law has reserved it for the certain person who are therefore called compulsory heirs. And sino-sino nga ba yung mga compulsory heirs? Para sa mga primary compulsory heirs, andito yung mga legitimate children and descendants. Para naman sa secondary compulsory heirs, andito naman yung legitimate parents and ascendants. Para naman sa concurring compulsory heirs, dito po lang pumapasok yung mga illegitimate children at yung spouse. Ibig sabihin, pangatlo pa sa priority yung mismong asawa. So assuming na naayos ng mga tito and tita niya yung estate after mawala nung lolo niya. And kung gusto niya pa rin bilhin yung property, kailangan niya bilhin yung lahat ng shares mula dun sa mga heirs. Ganyan ka-importante na magkaroon ng proper estate planning. So siyan nga pala, a certified estate planner. And kung gusto mo pang matuto pagdating sa estate, follow mo lang ako. Yun lang.